After meron akong result lang ano yan eh. And clear na po, ang laki ng blood clot nyo rito sa ano, sa kaliwa. Okay. Ito gusto niyo po ba yung ano? Acute infarct in the left foramen, left cerebral peduncle. So, ayan, katulad yan, meron ng ano, may result. Nakikita naman yung blood infarct, acute. Ang mangyayari dyan, ma'am, sa mga, kailan po kayo ng stroke? April 10. This year? This is last month na. Okay. Yun, mas maganda, kahit pa paano, wala pang 6 months. May chance pa po yan, yung mga, pero, honestly speaking ulit, hindi po yan napiperfect. Kung ano po yung ma-therapy within 6 months, meron po kasing katulad yan, meron kayong acute blood infarct. Mangyayari dyan, meron pong consequences yan. Maaring manghina yung kanan nyo. Pag sa kaliwa, maaring manghina yung paa nyo or parang pumipitik. Tsaka yung kanan nyo. Ako. Kaso, yun nga. May pitik yan. Naiwan ko yung chinelas ko, hindi siya Yes po, wala na pong walang control ng maayos yung gaganyan-ganyan ninyo. Hindi po. Hindi naman ako nagaganon. Kusang hindi, I mean, yung sa sinelas, parang kulang na yung kaya kong isuot ng ganyan-ganyan eh. Sa inyo, parang kulang na yung ability ng paa. Yun po ang nangyayari dyan. Ang mangyayari po dyan, pag tin-treatment po yan, katulad niyan, yung ganyan mga stroke, maswerte na kayo pag naigalaw nyo yung kamay nyo. Pero pagka na-perfect sa kamay, yung paa naman, may iwan yung parang, may play siya na hindi mo ini-expect. Yung parang gusto mo maglakad ng ganyan. Gumagano, no? Parang may pitik siya. Para siyang pasadsad minsan. Basta yung gumagano, no? Sige nga po. Yun, okay. Kaya lang, Very little lang. Ano po? Ramdam mo dito yung yung ngalay. Ngalay Tapos po. ito, parang sinasalo niyo yung bigat. Kaya parang naramdaman ko pag nakaupo, parang tumatabi niya ako. Mas maganda po yun, no? Mas malaking bagay na ma-therapy pa kayo, maaring mag-improve pa yan. Yung paghina niyan, maaring mag-improve pa yan. Dahil wala pa po kayong 6 months. Tandaan nyo, pagka kayo na stroke, kung gagastos man kayo, magpakarati na kayo within 6 months. Oo, kasi ako eh. So, ang problema ko lang, nire-require kasi kami mag-return to office. So, hindi pa ako nagsasabi sa neuro ko na bumalik na muna ako. April, May. Actually, bagong-bago pa eh. Oo, mga 3 months April. siguro ang pahinga. Okay. Tama yun. Hindi, under therapy po kayo niyan. Alam din naman nila yan. Yung opisina, hindi. Pero yung doktor nyo, alam din nila yan. Na under pa kayo. Katulad niya, meron kayong acute. Buti nga kamo yung mga ability to nyo, hindi gano'n naapektuhan. Meron din minsan naglalag din yung utak ko eh. Opo, Tapos may mga nahihirapan din ability ako to. magsalita. Minsan para kinakain ko yung words ko. Ito lang pong payo ko sa inyo. Huwag kayong bumalik sa mga dati nyong kinakain. Magbilad-bilad na rin kayo sa araw. Baka magkaroon po ng second wave. Yun po yung iwasan na natin. Yan, baka magtiwala kasi kayo kagad eh. Marami na pong pumunta yan dito. Baka magtiwala kayo eh. Almost 99%. 1% lang nawala sa movement ko. Okay ako. Baka magtiwala kayo. Pero meron na pong tumama sa brain nerves nyo. Maaari po kayong pag kumain ulit kayo ng mga mamamantika, maalat, prito-prito, ay, huwag po kayong magtaka kung magkaroon ng second wave. Kailangan nyo pong mag-balance diet. Siyempre, pinakamaganda sa kasunod ng balance diet, kahit hindi kayo magtatakbo, walking lang, papawis. Pag napawis ang kilikid nyo, singit nyo, likod nyo, onte, okay na yun. Basta consistent. Pwede ba isang beses ng linggo lang? Wala pong problema, basta napapawisan kayo. Kasi yun ang magdi-detoxify ng nyo. Yung mga kinakain natin na mga maalat, matataba, mamamantika, kakalimutan nyo na yan. Maniwala kayo, mag-soup muna kayo para yung mga tinambog-tambog lang, pinakulo ang gulay, tambugan nyo ng isda. Tapos magmerienda kayo palagi. Kung gusto nyo kumain, magmerienda kayo palagi ng mga prutas-prutas. Yun lang. Kalimutan nyo na muna yung mga adobo, fritada, lechon.
gulay nga. Hindi ako Gulay soup. kumakain ng prutas kasi ano ako, sabi, parang may Ano po? diabetic na ako. Kailan po nakapag-diabetic ang prutas? Yun po yung wrong ano eh. Yung po yung wrong ano natin eh. Masyado po kasi matamis daw eh. Wala pong sugar ang mga, yung mga ano, may mga natural sweets po yan. Eh yung honey, sobrang tamis. So, di ibig sabihin, mataas ang sugar nun. Hindi po. Mas maganda, mag-research po kayo, self-research. Nasa Facebook na po lahat, nasa YouTube na po lahat, nasa TikTok na lahat. Makinig kayo sa mga doktor na mga vlogger. Bago po kayo magkaroon ng perspective na mali sa mga prutas. Okay? Tihaya po kayo. Kasi, mas malilito kayo pag yung ang nagsabi sa inyo, ay narinig ko dun sa kapitbahay namin, narinig ko kay Mari, ganyan. Mas maganda, marami pong vlogger na doktor, para sure kayo, kahit hindi sa akin, bigyan ko lang kayo ng tips. Maraming vlogger na doktor, para alam nyo yung mga prutas-prutas na may merienda nyo. Okay? Para hindi kayo maligaw. Hindi po porkit matamis ang, ano, ay mataas ang sugar. Mas lalo kayo mapapahamak pag hindi kayo nagkakakain ng prutas. Kasi kung babalik kayo, kanin pa rin ang may merienda nyo. Tinapay, white bread, palaman, ano, peanut butter na process, or mga mayonnaise, mga ano, yari kayo dyan. Pinaka-the best, makinig sa mga doktor na vlogger. Napakaraming doktor na vlogger ngayon. Ang highly recommended ko para sa akin si Doc Atoy, Doc Chani, marami pa, Ate Doc, si Doc Willie, reviewin nyo, Doc Lisa, yung mga video niya noon. Tagilid po. Yung mga video niya noon, i-type nyo lang kung ano yung gusto nyo malaman para mas mabilis kayo makarecover. Relax lang. Kabilang side. Actually, sabi po ng neuro ko, may tatlong bagong ugat na naman doon sa ulo. Namamaga. So, yun ang sinabi. Kaya may dalawang gamot ako ngayon. Yung mga blood clot na yan, meron pong gamot para matunaw yan. Ayun nga yung sa kanila. Pero huwag kayong kumain talaga, maniwala kayo, huwag na kayong kumain ng kanin-kanin. Magpalit kayo ng mga cereal, magpalit kayo ng mga ano, huwag kayong kakain ng mga white bread, mas matindi ang kulit, ano yan? Mas matindi ang tama niyan. Hindi naman pwede kainin. Mga root crops, dapat. Pansamantala, mag-sup muna kayo, yung mga nilagang, mga kung ano-ano. Mga nilali. Makinig ka pa. Kasi siya yung mag-prepare mo. Yun po talaga, para hindi kayo magkaroon ng ano, kasi may mga napunta na yan dito na ano, nagsisi. Huwag kayong kumbaga, huwag kayong magtiwala na malakas na si ano. Kung anong kinakain nyo, o adobong baboy ulam natin ngayon, akala nyo, porkit marami siyang kinain, masigla siya. Hindi. Tatambay yan dyan, yung nakapundong bad cholesterol dyan, nakatambay na sa ano niya, sa bloodstream niya. Ngayon, pag nainitan siya, napuyat siya, tatama na naman yun, second wave. Magkakakain kayo ng saluyot, okra, yung mga ano. Kaya mga yan. Mais. Kamote. Ang daming prutas na ano, hindi totoo yun. Mas maganda ano muna, mag self-research kayo. Huwag nyo munang paniniwalaan yung mga ano. Cucumber ang pinakabagay sa ano, sa babae. Yan, sausaw nyo sa honey. Sa honey at ano. O kaya, suka. Kung di honey ko, kung kayo ay in pain, sobrang sakit ng balakang nyo, nag-chete yung paa nyo, uhod nyo na twist,
siko nyo na-dislocate yung shoulder nyo. Yan, mas ma-appreciate nyo. May vertigo kayo. Yan, mas ma-appreciate nyo ako. Pero pag stroke, para sa akin, mas the best kayo sa mga PT. At mas the best kung magpapaalaga kayo ng therapy, katulad niyan, bago pa, wala pa kayong 6 months. Marami pa kayong mababago dyan. Okay? Para hindi maligaw, makinig mismo sa doktor, sa mga vlogger na doktor. Itong apektadong parang dali siyang, parang pinapulita. Ganun po talaga yung may mga ground na parang ngalay siya na pinaghalong ground na parang ngalay, parang humina na nakakaano naman, pero pagka yun naglakad ka, nag-mall kayo, kakalaggarin mo na to. Marami na po akong hinandle na ganito, kaya alam ko yung pakiramdam ng ano. At saka, tandaan nyo, pag may damage na po yung brain nerves natin, hindi yan po ordinaryong pilay na nananakit lang ang paa nyo. Yung supply na po ng blood circulation ang napipigil para humina yung half body nyo. Yun po ang ano ng stroke. Ang normal na magiging pakiramdam ng stroke patient. Buti nga sa inyo, kahit paano, hindi nawala yung boses nyo, yung salita nyo, hindi nag-comang yung kadalasan yung iba gumagano, no? Diba? Nakita kayo tumitigas. O yung iba naman, lupaypay. Kaya hanggat maaari, huwag kayo magkakakain ulit ng mga mantika. Tihaya. Tsaka magbilad-bilad po kayo sa araw, ma'am. Excuse. Yung, eto, ngayon, umaga. Bilad sa araw. Lakad-lakad lang sa tapat ng bahay, hindi nyo kailangan magtatatakbo. Mag-jacket kayo para hindi kayo masunog. Ang mahalaga ron, pag napawisan na yung kilikili nyo, likod nyo, singit nyo, okay na yun. Hindi kailangan hingal na hingal. Ang kailangan lang, lumabas yung pawis. Pag lumabas yung pawis, yung na-digest nyo kagabi, nailabas nyo yung mga na-detox kayo. Hindi kayo magkakaroon ng blood clogging. Okay? Inhale. Exhale. Pag bumalik kayo sa dati nyong gawi, sigurado, prone kayo sa second wave. Kahapon lang, may pumunta rito, 3 stroke siya eh. Kasi, babae rin. Tiwala kasi siya eh. Di ba, sabi pa nga lang daw, binibihira ng kapangatluhan. Kahapon, panoorin nyo dyan, meron dyan dito pumunta kahapon, babae rin. 3 wave na siya. Meron din pumunta rito, 7 wave. Naka-wheelchair na. Gusto pa rin syempre gusto niya pa rin gumaling. Kaso, syempre, hindi ko na po ginalaw. Wala na akong matutulong dun. Wala na po akong matutulong dun. Kaya ang ginagawa ko na lang, ine-explain ko lang, mag-self-research, makinig sa mga yung talagang eksperto para mas lalo nyo maunawaan. Kasi akin, kulang pa yung kaalaman ko dyan. Mas maipapaliwanag ng mga nag-aral talaga sa medisina. Sa akin kasi kumukuha lang din ako ng guide sa mga doktor. Kasi ito, yung ganito, sabi ko nga sa inyo, mas the best. PT ang mag-handle sa inyo. Mas ma-appreciate nyo ako yung mga dislocate. Yan. Severe back pain. Tapilok na malala. Nag-shete-shete. Yan. Masahan nyo yan. Tingnan mo. Kusa siyang umaano. Ito, gumagano siya. Oo, kusa siya. Kaya sabi sa inyo, gusto yun yung lumakad ka, so parang may sway yan. Hindi na po yan normal. Hindi nyo na maawat yun kasi brain control. Pero kung palagi nyo iisipin, bago ko tumayo, diretso to. Kasi brain control tayo. Yung mga gatas-gatas po, totoo po ba yun? Yung mga kansi-kansi doon? Yung gatas po, totoo pong sa yan, pang bone.
Lalo yung mga... Siyempre, inaano naman yan eh, inaano rin naman ng mga doktor yan eh, na maggatas pa kayo para katulad nyo, meron kayong arthritis, rumurupok yung buto nyo. Ayan, may mga gatas na para sa inyo. Hindi po lahat ng gatas ha. Meron pong gatas na para sa mga pagrupok ng buto. Okay? Hindi po lahat ng gatas. Ano din? Yeah, hindi naman po ako pwede magbanggit ng ano eh. Basta, meron pong gatas na para sa mga buto. Meron din gatas na para sa infant, yung para sa mga... Pero pinaka-the best yan, pupunta kayo sa mga doktor na para sa... Yun po kaso, severe na po yan eh. Nandiyan na, wala na po siya yung ano, wala nang ano. Plat na yung space. Tapos, dikit na yung patela nyo, kitang-kita. Ma'am, ang pinaka-the best, bibilad kayo sa araw, naka-jacket kayo. Araw, o tumalikod kayo sa araw. Maganyan-ganyan lang kayo, para hindi kayo matumba, sumandal kayo, kung may pader kayo sa gilid nyo. Yan, sumandal. Hindi nyo mapapansin yung ganyan, napapawisan na kayo, okay na yun, basta consistent. Mag-i-improve pa yan. Tapos, syempre, pag nangayayat kayo, mas maganda. Maaalis yung mga cholesterol nyo. Lalabas sila dyan. Iwas kayo sa second wave. Pero pag nagbalik kayo sa mga adobo, yung mga normal na pagkain, kanin, prito-prito. Hindi ako pwede yung prito sa ano? Sa Upo kayo. fryer. Prito sa fryer. Anong ano yung pinirito nyo? Baboy. Baboy naman, alisin nyo yung balat. Alisin nyo yung balat. Kung kakain kayo ng manok, alisin nyo yung balat. Okay? Sabi ko nga sa inyo, pinaka-the best yan, self-research. Makinig kayo sa mga doktor para maiwasan nyo yung ano. Ngayon, malakas kayo, mami. Kumbaga, parang feeling nyo, konti lang na damage. Hindi lang na damage. Pero itong reset na ginawa ko sa inyo, tinraction ko kayo, malaking ano to sa mga, tandaan nyo, ang ano ng massage is for blood circulation and relaxation. Ito, dinagdagan ko pa ng mga adjustment sa joint para yung mga nangangawit, nangangalay, mag-improve pa. Balance diet lang talaga. Pinakasusi. Lalo work from home kayo. Ayaw na ayaw nyo nanlalagkit. Pag nanlagkit ng konti, ligo. Na-avoid na natin yung mapawisan. Pag tapos na kayo mag-work from home, kahit hapon po, pwede po yun, sabi ng doktor. Pwede pa rin kayo maka-receive ng vitamin dun. Walang oras pala yan. Lahat po ng oras pwedeng magbinad sa araw. Pero hindi naman yung parang dinadaing. I mean, parang... Pero di ba yung sabi nila sa yung kulak daw, hindi healthy yun. Ako 10 to 3. Hindi po ko ganong ayoko magsabi ng ganyan, pero pinaka-the best yan. Yung nasusundan ko kasing doktor, sabi niya, siyempre, tatantyahin mo lang din yung init. Ang hindi healthy yung 1, 2, 12, 1, 2, 3. Sobrang init kasi niyan. Maaari kayo may heat stroke kung kayo ay high blood, may para kayong may dizziness. Yan ang medyo hindi healthy yung sobrang init. Pero yung mga, kung hindi naman kayo tatapat talaga ng ano, sobrang init, healthy lahat ng araw, sabi. Ang mahalaga dyan, mapawisan. Yun po ang pinakasinabi. Ang mahalaga, mapawisan tayo. Hindi nyo kailangan magtatakbo, walking lang po. Walking. Sapat na yung mapawisan yung kilikili natin, likod, singit. Okay na yan, basta consistent. Hindi, kaya sinabi ko na po yung totoo. Ayoko rin kayong dayain na haplos-haplosin tapos hindi rin kayo makatayo. Madi-disappoint lang kayo sa akin. Kasi hindi ako para sa pera Marami na akong pera
Hindi ko na kailangan, ano. Tsaka, syempre, magtatampo lang kayo sa akin. Wala rin nangyari. Ganun lang ako, ganun pa rin. No? Tapos siningil ko ako ng ganun. Kahit mag-ubusan tayo ng oras, basta na ipaliwanag ko sa inyo maayos, pero wala akong sisigilin sa inyo hanggat hindi ko kayo naayos or hindi ko kayo pinakikialaman. Sa inyo po talaga, honesty, hindi ko kaya. Baka meron mo pong ibang kaya, baka sila. Pero sa akin yan, talagang pang-replace po. Pang-replace. Side na side eh. Side na side. Na po talaga, no? Mami, yan po ang reset dito, mami. Okay, sana po may napulot kayong Maraming. kahit ano. Pero pinaka